hapon po sa bawat isa. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po muna mananalangin. Tayo po ay dadako muna sa prayer. Sa pag-uumpisa po ng ating po na panambahan ngayon po hapon. Ngayon po ay araw ng Friday. Dito po yung ating pong sama-samang prayer meeting. Tayo po lahat ay bukod, tayo po pumigit. Tayo po manalangin. Maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito binigay niyo po sa amin. Una po ay kami papasalamat sa buong maghapon, sa inyo po patnubay, pag-iingat, at inyong provision po sa bawat isa po sa amin. At patawad din po sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Pangunahan niyo po kami, Panginoon, ihanda sa aming pag-aaral ng inyong salita. Pangunahan niyo kami ng inyong pong Espiritong Banal. At sa inyo po anumang gawa ng kaaway upang kami po ay malaya na umuri at mag-aaral po ng inyong salita. At i-focus niyo po ang aming mga kaisipan sa inyong pong salita na aming pong pag-aaral sa gabi ito. At ganoon din naman, nawa ay maalala po namin ang mga mahalan sa buhay, mga kapatiran po namin, mayroon po mga kamdaman, at mayroon po mga prayer request, Panginoon, at may gulog po namin sa inyo. Ang inyong pong Espiritong Banal sa manguna, magturo po sa amin. Salamat po, Diyos, at ilagay niyo ang kagalakan sa aming puso na kami po ay makapalambahan sa gabi ito. Ingatan niyo rin po mga kapatiran po namin na patungo po sa aming pong bahay sambahan upang sila po ay makasama din namin sa aming pong pagtitipon. Panginoon, namin pong pinagkakatiwala sa inyo lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo po ikaw sa Panginoon. Kunin po natin ating pong mga songbok at tayo po ay umawit sa Panginoon. Let's sing glory to His name. Glory to His name. Song number 153 sa ating pong songbok. Kunin po natin ating pong mga songbok at tayo po umawit sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Awitin po natin, ha? Glory to His name. Sing the first verse now. Down at the cross where my Savior died, down where the blessing I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Second verse now. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Chorus now. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. On the last verse now. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor souls at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Third verse now. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Another song. This time, as tutawagin si Brother Jemuel, pangunahan tayo sa awitin. 152, sa likod lang po ng pahina.
Awitin po natin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Amen? Hello. Angat mo, alam kong bitin sa iyo. Pasok. Okay. Tas mo. Love. Tas mo yun. Yeah. Yuk. "He's so sweet." Song 152. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon naman. Verse C. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just His simple faith to plunge me in the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Sa pagkanta, pati. Ano yung alam mo kanta, bro? Ano yung alam mo kanta? Yati po. Ha? Doon sa ano? Sa ano? When roll. When the road. Song number. Song number 30 po. Awitin po natin. When the roll is called up yonder. Amen. Ano ba yung Song special, number 30 po. ano ba yung special number mo? Ang dahil ba? Ano po yun? Are you washing the blood? Amen. The first verse, sing. Sing. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. And the same of earth shall gather together on the other shore, and the road is called up
resurrection share. When His chosen ones shall gather over on beyond the sky, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the darkest setting sun. Let us talk of His wondrous love and care. Then when all of life is over and the arm on earth is done, and the road is called up yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Patuloy tayong mawit, Brad. Isa pa. Opo. Since Jesus came into my heart, alam mo? Song number 33. 33 na ako. So, habang pinakaupo, gamitin po natin, since Jesus came into my heart. Yun po ay nangyari nung tinanggap mo si Kristo. Amen? Bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. So, ano nangyari nung tinanggap mo at na si Kristo ay nasa puso mo na? Siyempre, nagkaroon po ng pagbabago. Amen? Amen. Sing the first verse now. What a wonderful change in my life has been wrought since Jesus came into my heart. I have life in my soul, pure peace I have sought since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, lights of joy on my soul like the sleeping of swan. Since Jesus came into my heart, I have ceased from wandering and going astray. Since Jesus came into my heart, and my sins were many are all washed away. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy on my soul like the singing of swan. Since Jesus came into my heart. Last verse now. I shall go there to dwell in the city I know, since Jesus came into my heart. I am happy, so happy as onward I go, since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, lots of joy on my soul like the sweet dew flow. Since Jesus came into my heart. Thank you, Brad. Makakaupo ka na. Okay, salamat po sa mga awitin po na yan. Ito po ay mga awitin na nagsasabi po sa atin ng isang tao po na tunay na mayroong patotoo po na kaligtasan. Amen? Na mayroong pagbabago sa kanyang buhay. Sabi po ng awitin, I have ceased from my wandering and going astray. Sabi ng Bible, all we are like sheep that gone astray. Lahat tayo ay kagaya ng mga tupang naligaw. So, parang walang saysay ang buhay. Maraming taong gano'n sa ating panahon. At sa biyaya po ng Panginoon ay
Meron isang taong nag-invite sa inyo, meron taong ginamit ng Panginoon para kayo ay maibitahan. Ganon din po ako, At ganon din po yung testimony ng bawat pastor na kanina po ay naka-fellowship po namin doon po sa area po ng, ano ba lugar na yun? Liliw. May mohon ang Liliw. Meron ding mohon ang Pila. So, meron pong labuin ang Santa Cruz, meron din labuin ang Pila. Ayan, so puro pero sa mohon ng Liliw ang aming pinuntahan at kung di ko nagkakamali siguro baka mga 15 pastor na doon. So meron kanya-kanya ding patutuo kung paano po sila naabot ng biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya nga kung meron tayong kagalakan umawi sa Panginoon ang mga awitin po na ito. Sabi sa ikalawa, sabi dyan, I have ceased from a wandering and going astray since Jesus came into my heart. So, cease from wandering and going astray. So, pag wala kasing gabay ng salita ng Diyos, ang tendency mo ay kung ano na lang yung uso, yun na lang ang papakinggan mo. Amen? Kung ano na lamang yung bukso ng damdamin, yun na lang ang magagawa mo. Kung ano na lamang po yung layo ng kaibigan mo, hindi na magagawa mo. Kasi because walang nagpapastol sa iyo, walang salita ng Diyos na nagiging gabay mo sa araw-araw. Amen. Until isang araw ay nakilala mo ang Panginoon sa iyong buhay. Amen. So yun po yung sinasabi po ng mga awitin po na ito na ating inaawit. Amen. Kaya nga po, adalakan po natin na isang araw, kagaya ng inawit po natin kanina, when the roll is called up yonder. Anong ibig sabihin po nun? Kasi merong dakilang pagtawag ng Panginoon sa lahat ng tumanggap na kay Kristo. Yung roll up na yun, parang roll call sa, namimiss ko na yung school, di ba? Yung mga naka-online, o yung mga nagmo-module. Namimiss nyo na yung tinatawag ang pangalan, di ba? Pagka sa eskwelahan, sa elementary, tinatawag ang pangalan, di ba? Alphabetical pa nga tawag yun, di ba? So, Abing! Anastasio! So, sunod-sunod yan, letter by letter. Tapos pagka masungit ang teacher at hindi ka nakikinig, a-absent ka nun. Okay? Alam nyo, sa college, panahon namin, pag naka-apat na absent ka, ay ang tawag doon ay drop. Dadrop ka ng teacher pag naka-apat na absent ka. Kasi sa isang semestre, ilang buwan lang yun. So napakabigat kung absent ka ng apat na kuwan. Ngayon, nung panahon namin, dahil merong ROTC yung Reserve Officer Training Course, sa college po yun, ay magdodonate ka lang ng dugo. So, bawas na kagad yung 2 absent mo. Ayan, gano'n yun Nung panahon na yun sa TIP, gano'n lagi napunta doon yung Red Cross. At ninanakawan kami ng dugo. Inukuhanan. So, kung may absent ka sa kurso, may absent ka sa training, ROTC, dalawang absent doon, bawas ka kagad. Pagka nagpakuha ka ng dugo. Ano pa? Sige, meron. Hindi, lahat yata nabigyan na. Meron na. Para sa'yo na lang yan. Pag may dumating pa na ako na lang talaga. Ikaw lang wala. Okay. So, tayo po ay dadako sa ating area ng prayer. So, meron po tayong mga answer prayer na dito po sa pinag-pray po natin. Yung signboard, nakita niyo ba yung signboard? Sa kalsada? Nandun pa ba? Nandun pa. Pero po yun. Nung makalawa yata ng hapon, paggabi, alas 6 na, nagpapalapas si Popoy doon at saka si Mio hinukay namin. So, hopefully, ay tumagal-tagal tayo dito hanggang sa mabili natin property para yung signboard na yun ay hindi mawala. Hindi maalis doon. At pangalawa, ay pag-pray din natin na huwag na mag-widening. Kasi pag nag-widening, tanggal din yun. Just lang, siguro. Kasi sa widening, yung arko na yon ay tanggal. Pasok yun pasok kasama yun na tatabasin. Kaya yung isang bahay sa banda-banda rito, Joyce, di ba? Basag na kasi tama ang kalahati nun hanggang sa pinaka ng building. Yung overhang na gano'n ng building. Lampas pa nga yung overhang ng building ngayon
sa ilalim doon ang tabas eh. So, kaya malalaman kung paano gagawin sa overhang. Anyway, hindi naman natin problema yun. Ano? At salamat sa Panginoon na naglagay na po tayo dyan. Amen? Amen. So pag nagtanong na, saan ang ano nyo? Nandun sa highway, tapat ng Wilco, meron din yung aming signboard. Kulay puti. At kulay pula ang letra. Reflectorize mo yun, ha? Reflectorize. Na, pag tinamaan ng, ng kintab ng loo yun, makikita ko yun, nakikita. So pag tinamaan ng liwanag ng ilaw ng sasakyan sa gabi, kita ko yun. Brethren Bible Baptist Church. At maganda pa, parehong-pareho po ng letra at size nung sa gilid ng ating sasakyan. Okay, so parehong-pareho ng design po yun. Courtesy of Brother Darwin. Hindi na ako pinabayaran niya, pinabili ako ng sticker. At naikabit sa biyaya ng Panginoon. So next, upgrade po natin yung lahat ng streamer po natin dyan. Lahat. Papabago natin lahat. Okay? So panalangin po natin. And also, panalangin po natin yung for baptism. Sana po ay sila ay sumunod sa tubig ng bautismo. Si Ben, bautismo ka? Bautismo na ba kita? Bautismo ka. Hindi ba iba yung Ben na yun nung araw? Iba yung ngayon? Yung pa rin ba yun? Sige lang, kulang. Okay, so panalangin po natin. Father's Day, June 12. Pa-pray po natin. Sabay din ang Independence Day po yan. So sama na sa pray. DBBS, Shine, wala nang pasok. Antoinette, wala nang pasok. Wala na. Okay, so Set na lang yung schedule. sa June 12 naman, yung 11. O sa linggo, pwede na kayo? June 11, ha? Kasi baka magkapasok to, magpapasok na kayo ulit, di ba? Summer class? Summer class kayo? Wala? Ikaw siya? Ikaw lang, si Joy lang. O, hindi ko makakasama pag hindi ano. Okay, so kaya ka, at least mas maaga, mas mainam. Baka bilang magkaroon ng ano pa. Pwede sa... Ha? Sa araw lang. Sabado lang. Sabado. Para hindi baba ng... Lahat, wala na bang pasok lahat? RJ, may pasok ka pa? Meron pa hanggang kailan? Ngayon linggo na lang na to. Sa isang linggo wala na. 6, 7, 8, hanggang 10. Hanggang Martes na lang, next week. Okay. Sa ka ba nag-aaral? Don Manuel. Okay. Kailan graduation ni Ludwig? Ano po? June 27. June 27. Face to face. Opo. Face to face na. Sige, pwede na siguro kung gawin natin ng DBBS na dalawang Saturday. Dalawang Saturday. Kaso, pwede ba Friday? Friday siya sa Saturday. Sige, di-announce natin na Sabadong Webs ang prayer meeting. Ha? Kasi ginagawa natin doon. Linggo ang graduation. Sabado. Ayun, 9-10. Tapos Sabado graduation. Sige. Gawin natin DBBS 9 and 10. Huwebes, Biyernes. Sa umaga. Dadalhin dito. Science, pwede kayo sumama. Marang paano. Yung mga bago natin. May pasok, kung walang pasok. 9, 10, ang DBBS. Huwebes, dadalhin dito ng umaga. Biyernes, dito ng umaga. Sabado ang graduation. Kasi para sa Sunday, hindi. May help kasi ngayon mag-Sunday pa ng mga bata. Wala tayong paglalagyan. So, gagawin natin Saturday ang graduation. Okay? Kailan ba yun? Sa isang linggo na yun. Sa isang linggo na. So, 9, 10, 11. 9 and 10. May tuturo. Dadalhin dito. So, aakutin natin ang umaga as early as 8 o'clock. 8 o'clock hanggang mga 9:30. Tapos magpapaluto tayo ng namis nilang sopas. So, tapos uuwi sila. Friday, umaga ulit. Ganon. 8 hanggang 9:30. Kasama na yung kain doon, nahatid sila.
Again, okay ka na, di ba? Okay. Sige, so ganun gawin ko natin. Ano? Tapos 11, Saturday, June 11, ay graduation nila. Okay, so ngayon pa lamang, pwede na tayo mag-ano, bukas, pwede na tayo magsabi yung schedule po natin. Okay? Okay, dito naman si Maybe, ano? Hindi mabala. Busy. Okay, so sige, yan po natin, lagay po natin, ano? DBBS, tentative 9 and 10. 9 and 10, tapos 11 po ang graduation. So may mga ano yan, may pong mga lesson, may mga module. Pamira module na naman, DBBS na, module pa rin. Wala module, wala. Wala. Okay, so meron lang mga lesson ng mga kopya. Okay, so sige. Iyan po natin yan, ha? 9, 10, and 11, DBBS. Okay? Tapos, siyempre, meron din ano yan, may mga honor. Si Maymay, nakarating ka na ba ng gano'n? Hindi pa? DBBS? Oh, kasama ha, yung mga bago na natin, ano? Sasama natin, ano? Kahit nag-aatin na po dito sa regular na service natin every Sunday, ay paatinin din natin ang Daily Vacation Bible School. Okay? So, kailan po yun? 9, 10, and 11. Padre, may pasok pa? Ha? Wala na? Ha? Hanggang kailan? Pero sa mga sa 9, 10, 11, Webis Biyernes sa susunod na linggo? Wala. Sige. Okay, so yan, panalangin po natin ha? June 9, 10, and 11. Father's Day, June 12. Okay, so pag-pray po natin na yung mga nanay, tatay, lolo, si Sir, lolo ni Cyrus, invite natin ha, Sir Hepe ha. So invite natin. Yun po ay June 12. June 12. Okay? Ano pa ba? So yun po, no? Sama natin sa prayer. Yung air condition po, nangambas na ho kami. At pinauwi na sa amin yung aircon kahit wala pang bayad. Teka, wala pa. Hindi, uwi nyo na. Ito, naglalabas na namin. Pumira. Nakasale ho kasi ito. 30,000, ngayon 21 na lang. Go! Wala na bang ibabayad? Wala na po eh. Paano pa? Pwede pa. Wala na po talaga. Okay? So, tumingin kami sa Sunstar, 1.5 horsepower. Isa't kalahating kabayo. So, para matulungan yung 2 kalahating kabayo. So, isa't kalahating kabayo plus 2 kalahating kabayo. Ilang kabayo ho yun? Ha? 4? Hindi ba 3 lang? Kasi yung kalahati namamatay yun pag hinati. 4 na kabayo yan, 4 horsepower. Sa tingin ko, medyo lalamigin na kayo ng konti. Pwede na akong mag-Amerikana. Pati mga song leader natin mag-Amerikana. Emig daw. Brother, din nga, lagi nakatsalay. Kung pansinin nyo, ginawa na ginawa lang. Doon pa sa pinuntahan nyo, gano'n, ano? Yung mga young people doon, naka-necktie. Oo, naka-necktie. Altin ha, necktie. Marami akong necktie dyan, kaso ang lalapad eh, ganyan kalapad eh. Baka mapagkamalan yung panyo eh. Uso kasing necktie ngayon, medyo maninipis na eh. Nung araw pang matanda kasi ganyan kalalapad dun eh. Para ng necktie nung araw eh. Para pagka medyo pinagpawisan ka, naiwanan mo yung panyo mo, gagano'n ko lang po eh. Gagano'n mo lang eh. Ngayon, ang usong necktie, medyo manipisan eh. Kasi hindi na uso yung maluluwag na damit. Okay? So, panalangin po natin. Meron bang may mga concern na sama sa prayer, may sakit? Si Mrs. Liwayway Sales, yun po yung lola ni Cyrus. At ni May. Sino pa ba may sakit? Meron ba? Nanay ni, tatay ni Aldrin. Sama natin. Yudico? Yutikyo de la Cruz. May bato sa abdo. Saka? Sa liver din? Di ba bato-bato pit yun? Bato sa abdo, bato sa bato.
Ayan, dalawa. Yung isa, medyo nalimutan pa. Sasama natin sa prayer request natin dito. So, bato sa bato, bato sa apdo. Yung isa ay nalimutan pa. Okay? So, si Miss Sales ay na-stroke. Pag-pray natin, So, kasama na. Pinapakita mo ba kay nanay? Pakita mo kay nanay, ha? May kopya. Bimo, pray ng church, Okay, so, sino pa? Siya, meron kang nakalitaan. Para meron kang gusto sabihin. Wala? Sigurado ka, siya? Parang nakikita ko sa mata mo, parang meron kang gustong i-ano eh. Ano? Okay? Oo, sabi mo, parang meron kang gusto sabihin dito eh. Qualifying exam saan yun? Sa school. Kasi ganun ngayon, Every year ba yan? Depende sa school. Every Oo. Sa LSPU? LU lang. LU. Okay. Qualifying exam. Para sa next level ng pag-aaral. Every year yung... Every year. Anthony, ganun din. Qualify sila. Joy, Silang tatlo. ganun din. Hindi si Joy. Summer class. Ha? Summer class. May summer class. Sa summer, may summer class. Pray natin, Sama niyo, sulat niyo po, sulat niyo. Okay, so ganun din po sa ating po mga kapatiran, nanonood sa ating live streaming, So magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay dadako sa area ng panalangin, kaya magugulat kayo, biglang nawalan tao sa screen sa ating live streaming. Kasi ilang minuto ho, nilalaan po natin every Friday sa panalangin. At nagpa-partial po dito sa ating hong bahay-sambahan ang mga mananampalataya at pinipray po yung mga bagay po na yan. Ngayon, kung gusto niyo naman po na meron kayong prayer request at gusto niyo ipag-pray o isama sa prayer, naka-standby po yung si Ma'am Alice at tinitingnan yung comment nyo. So, write comment below. Parang YouTube, at isa-shout out po kayo. Diba ganun yan, pwede naman mag-comment, di ba? Isa nagko-comment, si Brother Noel, mahilig mag-comment yan. So, shout out sa'yo, Brother Noel. Lagi kang malimit yan, si Brother Noel, ang number 1 nagko-comment yan. Magandang hapon po, Pastor. Magandang gabi po, Pastor. Wala pa. Kumbira. Okay ba? So, pag-pray po natin. So, yun po, sama natin sa prayer. Okay? Tapos, ina-update ko yung mga attending families. Kung mapapansin nyo, yung mga wala ay medyo winala muna natin ng konti kasi matagal nang wala. Kaya ngayon, pag lumitaw, ibabalik natin. Halimbawa, Godi family, mapapansin nyo, wala na po dyan. Kasi yung mga pinsani po ni Bien, ay nagpapaptize na doon sa sa isang simbahan malapit sa kanila kasi doon na talaga sila nakatira kaya siyempre inaano na po natin yung apelyido nila. Okay, so kung ikakasama ng loob kasi ina-update po natin yung mga pamilya na umaatin. Okay, so nandito ka ba? Bigyan mo iba? Nandito, meron pang wala. Santes nandito, Marie, so sino pa ba? Maliksi. Konnichiwa. Sino yung konnichiwa? Ano yan? Konnichiwa. Sino? Pamilya ba yung konnichiwa? Pakisilent yun ng konti at nagugulta ko sa konnichiwa na yan. Alam ko, brother, dahil ko lang nadidinig yung ano yun. Ano ba yun? Text o tawag? Text. Tingin mo yung cellphone ko, baka bilang mag-konnichiwa din. Yung ito nakasilent siya. Botes 5 yata tuktok na yan. Okay, so tayo po dadako na sa prayer. Panalangin natin yung mga missionaries. Nandyan po yan. So as of this time, na-update na po natin yung kanapong support. At hopefully, patuloy po natin na may update lahat po sa kanila. Meron tayong 5 na sinusuporta ng missionary, local and foreign missions. Okay? So,
So, hoping by next year, additional missionary ulit, dadagdag po natin pa isa-isa. Okay? So, yun lang po, ano? Sama natin sa prayer. Sige, prayer partner po tayo, ano? So, boys sa boys, girls sa girls, ano? Yan, kung sino ang magkaka-partner. Para maiba naman. Yung naging partner niyo sa prayer, yung nakaraan, iba naman ngayon. Para meron tayong variation. Okay? Sige. So, ilan ba lalaki? Sige, mag-partner. Ako partner ko ngayon si RJ. Hindi ko pa napapartner sa prayer time to. Tapos kayong tatlo, magsama-sama na kayo doon. Kayong tatlo, mag-untugan kayo, mag-untugan na kayo dahil tatlo. Okay? Diyan si kaibigan. Dito ka, RJ. So, be sure na meron kayong prayer request. Sige po, so sa ating pong kasama sa ating live streaming, meron tayong sandali ng pananalangin. Kung nais niyo po, kayo rin po ay dumulog sa panalangin at gamitin niyo po yung ating mga kopya every Sunday after Sunday morning na kopya. At yun po ay ating pinapanalangin at pina-update po natin. Okay? So, meron tayong Thanksgiving, yung ating church project na signboard, billboard, ay nailagay na po doon po sa ating main street. Okay? So tayo po itadako sa panalangin. So bear with us. After a few minutes, babalikan po natin yung ating pong live streaming. Okay? Tutuwa ko sa ila. Kuya BJ, siya lang sa sila. Alam mo, ako sa kasi. Ako na po. Okay, so, gagawin natin yung mga pangit. Ako na bahala doon sa portion. Urgent needs, sigwas, ikaw naman mag-pray, special request. Pwede na hindi na tama-tama. Spiritual growth, salvation of loved ones, sabihin na gusto natin yung mga membro na ating pamilya. Sa Marcas, sa Tita, dito. Kung Bible study naman, read family. Kaya sila Sabes, Lira, nararating ka ng ating okay. Tapos, candidate for baptism, tapos, manos. Tapos, urgent prayers, daily provision. Signboard on the street, Thanksgiving. Thanksgiving, sa salamat. Hindi mo, tapos ang Great Falls Street, tapos na kami. Okay? Sa tayo, muna ito sa bukid na. Okay? Sa maraming Diyos, kami po ay salamat sa Buwaya, Baga, pagtubay sa amin, sa ating meeting ng gabi. Ilising po ang puso, isipan, upang kami po ay makapag para namin ang pusay. Nagulog po namin ang mga bagay na kailangan po nagulog sa inyo. Tawag din po sa amin ng mga kulang po kasala. Salamat po at meron po prayer partner sa RJ. Dahil sa kanya po mga nilanan, gawin ang mga busis sa panatayan. At isang araw, Panginoon, ay siya po ay sumunod din sa tubig ng bautismo. Salamat po sa inyo po mga kapatan. At pangunahin rin po ang iyong urgent needs sa worship. Para sa pagkakang bahay ito ay mabibili ko ng church. Para sa Panginoon ay mabibigay ko namin bilang maayos sa bahay sa bahay. At ang property nito, Panginoon, ay bigyan mo sa amin. Para sa kami, Panginoon, bibigyan mo kami sa parat na kakayanan kung mabibig ito. At ganoon din naman, pinipipil din namin po yung church workers, kay Pumuna. Salamat po sa mga yung people, sa amin sa pagtutulong ng mga bata. Ganun din naman ang salamat kami sa yung people namin na nagagamit sa choir at
nagtuturo ko po sa aming discipleship lesson every Saturday. I-paper din namin po ang mga membro ng supportive. Pero din ang i-paper namin ang mga karamdaman, tutulong namin sa lalunan, kaya kalingan, kaya yung mga alis, kanya po high blood. I-paper din namin po na mga alis na ni Marta, si Ate Dida Dichoso, J. Espero, kapatid po na lalaki ni Sister Joyce, malabing sa Panginoon, si Blanc Rivero, ang Tubigan ni Aris, Susan Tiak, namin po ni Brian Darwin, si Ana Basitas, namin po ni Sister Lee, at ganoon din naman si Alice Buwayway Sanis, na lola po ni Sister Shines Panginoon. Marami ng pagkagalingan, ibigay sa kanila, buhay niyo ka ng pangaruan, dahil naman si Brother Yutikyo, De La Cruz, natin si Alvin, dalangin ng Diyos na kayo po, bigyan at patuloy ang galing niya sa kanya. Gamitin niyo po ang mga gapot ng Alininom, doktor na tumitingin sa kanya, upang sa po yung kasong po na kagalingan buwan sa inyo. Magunahin mo rin po, Panginoon, at mga upcoming events, kami po nibibigay sa June 9, 10, 11. Ganun din naman po, Panginoon, ang participate po namin sa June 12. At ang conference na pinipipil ko po, Panginoon, nawasan mo po sa sitwasyon sa Jesus. Na sila po yung makapagturo online sa aming pong regional conference, Panginoon, ngayong June. Sa ako, Panginoon, na may workout po ito. Nasa ito po yung ayos ng parang at maging pagpapala po, Panginoon, mga pastor ko rin, si Brother Eddie. Saka na po pangaral ng salita ng Diyos ng Panginoon. I-paper din namin po, Panginoon, ano po, ang mga speaker po namin ng Pastor Show, Pastor James, and Brother Eddie. Pero po mga pamilya at ministry, hindi nagkatiwala sila yan. Patuloy, maging bahagi ko ng maging gawain ko ng ministry ng Bugin Family, Bautista Family, Lacos Family, Kia Family, Latinec, Magoba, Joseph, Yumali, Sidero, Salim Family, Salvega, Turas Family, Nilicano, Martins Family, Luis Reyes, Pwede namin yung malisit ba, pabaan,
Nagdaro po sa ng family. Salamat po po yung Alex, Brother Rick. At kasama po Panginoon. Po sa Twitter na pangunahin po sila sa Denise, sa Denise. People din po Panginoon ang babalik mo lang, Pagkaroon, asawa. Ikasama, people din ang babaan family. Si Dana, Bente, Tulong, Marisi family, Nalawe, Punsalan, people namin sa pangangailangan sa business, trabaho, dahil sa kanilang pamilya, sa Ramon at Tuluan. People namin saan makapagpindaraw nito, patuloy na namin ito sa pagkatala. Kasi sa pagkatala po siya, ito ka ng sinapagano. Dahil po na bumisang palit. Kasi ako po naman ng isang halagaan ng away. At patuloy makita niya palagaan ng siya. Petri niya, hindi niya nueva family, Maria family, Mali family, Science family. Tuloy natin, Petri namin. Tuloy sa ng biyayang Bible study sa at salamat po Diyos sa inyong karapatan. Pwede namin ang mga missionary na susuportahan. Patuloy po Panginoon na sila po ay panglain nyo, pagpalain nyo, at provide natin ang pangangailangan, especially sa ministry, pinagkatiwala sa kanila lugar na kung saan kayo po tumawag sa kanila. Kaya pray po namin Panginoon sa Pastor Arturo ng India, Pastor Nervous ng Vietnam, Pastor Aaron ng Guatemala, Pastor Nicar ng Carmona, Sujan, Kalisay, Makalpas. Salamat po sa inyong biyaya. Tandaan niyo kami sa aming panagbahan, pag-aaral ng Senta ng Buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya tumuloy po. Tapos tayo mo lang magandang.
Okay, so tayo po ay muling tumayo at tawagin ko rin ating song leader, song number 34. Aminin po natin, si Jesus ang kaibigang tapat. Virgin Web. Song number 34, tayo po natin tumayo. Wala na ulit tayo ni Brother JM para po sa pang-awitin. What a friend we have in Jesus. Sa English. What a friend we have in Jesus. Song number 34. Sa likod na kopya, Tagalog po na translation po nito. Ha? So, kayo rin po na nasa kanya-kanyang tahanan. Pwede rin kayo kumamit at sabay po namin. Unang strofa ating awitin. Si Jesus ang kaibigan, matapat kailanman. Tayo ay tinutulungan at pinapatnubayan. Ay daming lumbay at hirap na ating dinaranas. Bakit di natin ilaga sa Kanya lahat-lahat? May pagsubok ba sa buhay at sarap pinapasal? Tayo ang manlulupay-pay sa Diyos natin isa-isay. Si Kristo'y walang katulad, nakaramay sa hirap. Sa Kanya tayo tumawag upang tayo'y maligtas. Tuloy, strofa. Tayo ba'y may pasanin at mga suliranin? Sa Diyos natin idalangin at tayo'y aaliwin. Kaibigan may lumimot, sa Diyos natin idulog. Kay Jesus tayo pasakop at laging magpapukop. Kami standing po, tayo po dadakon sa ating pag-aaral. Puli po niyo po mga Biblia, nasa lesson number 17 na po tayo ng ating series ng lesson. At ito po ay mga ilang week na lang. Tayo po ay dadakon sa panibagong series ng lesson. No? Just the same, nasa lesson chapter number 5 na po tayo ng book of 1 John. And we are in chapter number 5. We'll be reading verse number 6 hanggang verse number 12 responsibly. Ibig sabihin, babasahin po natin ito sa sagutan again. Babasahin po yung verse number 6. Babasahin yung sabay-sabay yung verse number 7 hanggang matapos po natin hanggang verse number 12. Okay? So, nandiyan na po ba ang bawat isa? Amen. Amen. Babasahin po yung verse 6. Sabay-sabay po yung verse 7 sa bawat sa po sa inyo. Ha? So, 1 John chapter 5, verse 6, This is He that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And it is the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. Go. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. These three are one. And there are three that bear record or bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood, and these three agree in one. If we receive the witness of men, the witness of God is greater, for this is the witness of God, which He hath testified. He that believed on the Son of God had witness in himself. He that believeth not God had made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. And this is the record that God hath given us eternal life, and His life is Jesus. Verse 12, sabay-sabay, begin.
He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Ama namin Diyos, minsan pa dalangin namin ang inyong pong patnubay, ang inyong pong Espiritu Banal sa aming pag-aaral sa gabi ito. At pangunahan niyo po ang bawat isa. Salamat po sa kagalakan sa aming puso na kahit po sa ganito pong prayer meeting ay meron pong patuloy po na pag-aaral at makikinig po ninyo sa salita. Salamat po Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakawag po na pong bawat isa. Now tayo po ay dadako sa ating pong lesson number 17. I hope lahat po ay merong kopya ng lesson. Meron po ba mga kopya? Amen. Amen. Kung wala, meron po isa dito. Amen. Okay. Iyan mo na yun. Para matagdag. Alright, so meron po tayong printing ng mga kopya ng lesson. Now, sa ating pong introduction ay dito ay pinapakita po natin nasa last chapter na po tayo ng epistle ni Apostle John. At kagaya po ng ating pinag-aralan last week, when love is lacking or weak, our faith will be as well. Kung walang pag-ibig, ang pananampalataya ay kung kulang kung walang pag-ibig, kung kulang sa pag-ibig, ay ganun din yung pananampalataya. Nagiging mahina ang ating pananampalataya. Kasi ang bottom line po ng pananampalataya natin ay yung pag-ibig ng Panginoon. Diba? Sabi ng Bible, we love Him because He first loved us. So siya po ang una nagmahal sa atin. Kaya nga yun din po yung motivating factor, motivation factor natin upang maging tunay naman na saksi ni Kristo. Alam niyo ba tayo ang tunay na saksi? Amen. Hindi ko tayo saksi ni Jehovah, tayo po ay saksi ni Kristo. Amen. Kasi si Jehovah ay God the Father. Sa Old Testament, siya po ang kinikilala ng mga Hudyo. Sa New Testament ay pinakita sa atin ang express image ng kanyang anak, si Jesus Christ. Kaya nga siya ang Savior of the world. Siya po ang tagapagligtas ng mundo. Okay? Kaya nga po, kung saan tayo nandoon, tayo ang pinakamahalaga na nilikha ng Panginoon. Because God created us after His own image. So yung wangis ng Diyos nakikita sa atin. Yung tatlong persona ng Panginoon, tayo ganoon din. Meron tayong body, meron tayong soul, and meron tayong spirit. So, kung ang Diyos ay Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, tayo ay Trinity din. We have the body, the soul, and the spirit. So, magkakaiba po yun. Pinag-aralan po natin sa Hebrew po yun. Tingnan natin yung key verses. Nandiyan, verse 6 and hanggang verse number 8. Now, sa definition of term, mapapansin nyo, yung akin nilagay po yan, yung bear witness at saka bear record, ay one word lang yon, isa lang din yon sa wikang Greek. Matureo, na ibig sabihin, give evidence, good, honest record. Pareho lang po yun. So, bear witness and bear record ay pareho lang. Yung agree naman, plural present indicative of all agree. Ibig sabihin, doon mo makikita na ang Diyos ay isa pero may tatlong persona. They all agree na nasa sinasabi ho dito sa kanilang pagtuturo ng salita ng Diyos. Pag-aaralan po natin yan, tatlong mahalagang bagay sa ating pong lesson. Johnny, during the early days of the church. Bakit early days? Kasi ito po yung time na ang ating Panginoon umakyat sa langit na ituro niya na dapat ituro sa kanyang mga disciple. Tinirain niya ng 3.5 years. So, sapat na ho ba yun? Sapat na siguro yun kasi siya ang Diyos ng langit kasama nila everyday, nangangaral, nagtuturo, nagpapagaling ng may sakit. At yun yung time frame na binigay ng Ama sa kanya para makapag-train ng disciple. Now, the world was under Roman dominance, influenced by philosophies and doctrine of many gods they worship. Di ba sa ating panahon, ganun din ang dami ho mga kulto. By the way, ano yung kulto? Hindi naniniwala kay Kristo. Kapag mayroong nagsabi sa iyo si Kristo ay tao lamang, sabi ng Bible, yun ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Yun ang tawag na sinasabing kulto. Alam ni Juan ang katotohanan ng Ebanghelyo, kaya nais niya na ipahayag ito sa lahat. The world look for the truth and assurance. Ang mundo naghahanap ng tunay. Take note, ang mundo naghahanap ng tunay na Kristiyano.
Kaya nga, laging pinagpipray natin, sana ay matagpuan tayo ng mundo na tayo ay tunay na Kristiyano. Amen. Because they are looking for a true Christian Amen. na maatinan, makikinig nga sa salita ng Diyos, at magkakaroon ng transition ng pagbabago sa kanilang buhay. Kaya nga, kapag ang isang Kristiyano hindi nakita sa atin ang pagbabago, sasabihin lang, uy, pare-pareho lang, hindi naman nagbabago itong isang ito eh. Uy, matagal lang umatin kila Pastor Manny yan. Matagal lang umatin yan doon sa ano yan. Ngayon, meron tayong signboard. Alam niyo ba, every time na meron tayong mga ganyan, na kung saan yan ay nagbibigay po ng kaukulang impormasyon sa ating church. Di ba? Madali lang hanapin ngayon eh. Di ba? Pag sinabing, dali mo nga ako doon sa Baptist. No? Sa pila, saan mo ba ang Baptist sa pila? Parang nakita ko sa highway yun eh. Tapat ng Wilcon eh. Ano, tinatayo namin ni Brother Popo yan, tsaka ni Brother Mio eh. Pagtayo namin ganun eh. Ang kumit kagad ng mga nagtatranscribe, Pastor, baliktad! 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 Hindi namin napansin eh. Mabigat kasi yung ano eh. Baliktad yung araw nakaturo sa Wilcon eh. May araw maliit yan eh, kulay black. Hindi namin napansin. Nung tinayo namin unang gano'n, nung hinukay nila, doon si Mio, dito si ano, o nanonood na gano'n, ako taga-sukat. O di pa, adjust sa konti. Pag-uka namin gano'n, merong PVC, yung drainage ng takbo dyan ng tubig. Buti, hindi niya tinira ng ano, wala kaming baretang malaki. Kundi, basag yun. Pastor, meron mong ano dito, i-move natin. Hanggang sa in-adjust namin yung tamang sukat. Nung inilalagay niya namin ngayon gano'n, para isakto, sabi ng mga tricycle driver, nanonotis kami, Pastor, baliktad! Ang araw na sa Wilcon. Doon nakalagay, Brethren Bible Baptist Church, tapos yung araw na nun, binaliktad namin ano. Baliktaran yung signboard. Okay? So, yung presentation po na yan po ay nagbibigay ng napakahalagang informasyon sa ating church. Pero sa ating church, ang simbahan natin hindi nagliligtas. Amen. Ang simbahan natin, ang tinuturo, ang kaligtasan ay si Kristo. Amen. Amen? Ulitin ko ha, ang simbahan ng Baptist hindi nagliligtas. Amen. Kahit dumating ka sa Baptist, hindi ka maliligtas. Amen. Sapagkat ang Baptist hindi nagliligtas. Ang nagliligtas si Kristo. Si John the Baptist, ang tinuturo niya, si Kristo nagliligtas. Sabi niya, masdan niyo ang kordero ng Diyos. Hindi niya sinuro kanya sarili. Sabi nga niya sa kanya, sa mga tao na doon, sumusunod sa kanya, sabi niya, yung pang-apak ng Panginoon, wala akong karapatang kalagan eh. Sabihin yung nung araw, mga sandals ang ginagamit nila, may tali yun eh, di ba? Sabi niya, wala nga akong karapatan na kalagay ng pang-apak niya eh. Kaya sabi niya, I must decrease and He must increase. So, ang tinataas natin sa ating buhay ang ating Panginoon. Now, tatlong bagay. Number 1, Christ's gracious ministry. When we say gracious, ibig sabihin sa Tagalog yung grace ay biyaya. Biyaya. Lahat po tayo nakasumpong ng biyaya ng Panginoon ngayong gabi. Amen? Kasi maraming tao, may kanya-kanyang gawain sa araw po na ito, pero hindi sa Panginoon. Kanya-kanyang gawain, pero hindi sa Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, sa verse number 6, ay ganito. Tingnan, balikan po natin. Doon po sa John. 1 John, sa ating pong pagtatalakay, sa ating pong sa ating pong pagtatalakay ng 1 John, nasa chapter 5 na po tayo. Ilang verses na lamang ay tapos na tayo. Tapos ay dadako tayo sa panibagong series ng lesson. Sabi diyan, this is He that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but water and blood. It is the Spirit that bears witness, because the Spirit is truth. Yung water, ang sinasabi mo dito, lahat tayo, sinilang by water. Sorry, ibig sabihin, share na tayong lahat. Shoboy, hindi ho. Yung panumbigay ng nanay, lahat tayo, ay sa biyaya ng Panginoon sinilang sa mundo na ito. Ganun ang ating buhay. Nandun tayo sa life support system ng magulang ng ating nanay. Partikular, tapos ganun tayo. Imagine mo, nandun sa tubig, nasa loob ng tiyan, pero buhay. Walang oxygen sa labas, pero may oxygen sa loob. Pagkatapos ng pumutok na yung panubigan, inilabas ka na by natural na paglabas o kaya naman by cesarean, CS kung tawagin. Doon mo nakamtan yung natural na breathing sa ilong. Kaya yung bata pinapalo sa puwit eh. Diba? Pinapalo talaga para umiyak at makahinga sa natural na breathing sa mundo na ito. Now,
This is he that came by water. Sabi diyan, now, letter A, his service. John referred Jesus coming by water and blood. His coming by water speak of baptism of John and in the river Jordan. This mark beginning po sa public ministry dito po sa mundo na ito. Tayo, by water, lumabas tayo sa mundo na ito. Si Jesus Christ, yun ang kanyang unang pagganap ng ministeryo. Okay? Pansinin nyo, nung si Jesus Christ hindi pa napautismohan ni John the Baptist, baliktad po siya na si Jesus Christ nung binautismohan, siya po ay Diyos, kaya wala na siyang dapat pinalanin. Nantinan niyo ba? Tayo naman, na kaya tayo nabautismohan kasi kinilala na natin si Kristo bilang tagapagligtas. Amen. So, yung pagsunod sa natin ng tubig ng bautismo, yun po ay para ma-identify tayo kay Kristo. Identification na ho yun. At lahat ng binautismohan sa Bible ay malaki na at tumanggap na kay Kristo. Amen. Naintindihan niyo po ba? Yung mga disciple, tumanggap na kay Kristo yun eh. Tapos yung binautismohan ni John the Baptist, lahat po sila. Then later, they had the authority to baptize. Alright? Now, tingnan niyo po ilang mga talata dito sa 1 John chapter 3, verse 16. Tinalakay na natin. Kabalikan lang natin. 3 verse 16. Ano sabi ko dyan sa chapter 3, verse number 16? Sabi dyan, hereby we perceive the love of God because He laid down His life for us, and we ought to lay down, tama ba? 1 John 3:16, our life for the brethren. Again, John 15, verse 13. Sabi ng Bible, John chapter 15, verse number 13. Doon sa 1, hindi po sa unang 1, kundi sa John, Matthew, Mark, Luke, and John. 15 verse 13, ano sinabi mo doon? Sabi ko dito, greater love had no man than this, that a man lay down his life for his friend. Wala mo makakagawa niya, binigay niya kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Now, Matthew chapter 8 verse 20, ganun huli niya. Now, letter B, his sacrifice. Balikan po natin yung 1 John chapter 5. Sabi ko diyan, we also find reference of his coming by blood. There can be no doubt John referred as his great sacrifice. He bled and died upon the cross. Many in John's day were skeptical about Jesus. Nung panahon po na yun, pag sinabing skeptical, nag-aalanganin. Okay? Sabihin, kahit na ipangaral na sa kanila ang kaligtasan, kahit na ipangaral na sa kanila ang langit, marami pa rin tao nag-skeptical, ibig sabihin, nagdadalawang isip. Ano yung sabi ng Bible sa Aklat ng Santiago ay double-minded man is unstable in all his ways. Ano yung sabihin po doon? Pag double-minded, ang hirap pong makasama ang isang tao na laging nagdadalawang isip. Amen. Lalo lang kung tatlo. Yung dalawang isip, magulo na yun eh. Di ba? Alam mo, pagka mayroong driver na sinakyan ng jeep na sabi niya, overtake ako, ay hindi na lang. Bangga lagi yun. Pag nagdadalawang isip ang kasama mo, napakahirap po nun, magulo ang utak. Ang hirap pakisamahan. Ang hirap po nung ispilengin, sabi ng mga matatanda. Okay? Ano niyo ba ispilengin? Spelling, parang spelling mo yun. Ang hirap spelling din. Yun ang ibig sabihin nun. Now, sabi po ng Bible dito na ang Panginoon, ang ginawa po niya, siya po ay nagsakripisyo. Sabi ng Bible na yung crucifixion, yun ang nagpatunay na siya po ay namatay, nilibing at nabuhay para sa atin. Yun lang po ang nagpatotoo sa mga disciple na si Kristo talaga ay Diyos. Sapagkat walang tao na buhay, nilibing ay namatay, nilibing at nabuhay at hanggang ngayon ay buhay. Na nasa langit man, sabi ng kay Paul. Kaya nga po, sabi ng Bible, nakita po nila na tunay ang ating Panginoon Kristo. Sa Romans chapter 5, verse 6 to 7. Romans chapter 5, verse 6 to 7. Ano sabi mo dun sa Romans chapter 5, verse 6 to 7? Sabi mo dyan, for when we were yet without strength, wala tayong kalakasan, wala tayong kakayanan, in due time, Christ died for the ungodly. Sa tamang panahon, si Kristo'y namatay para po sa mga taong walang Diyos o hindi maka-Diyos. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God, verse 8, commended His love
toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Pinakita ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, verse 8, na habang tayo po ay makasalanan pa, namatay na siya para sa atin. So imagine mo, mahigit 2,000 taon na nakakaraan sa krus ng Kalbaryo. Na mayroong isang Diyos na nagkatawang tao, namatay, niniling at nabuhay para kayo. Para po sa atin. Para sa kasalanan mo. Para sa kasalanan ko. Hindi pa ba napaka pruwebang dahilan yon, pruwebang katotohanan yon na tayo po ay inibig ng Diyos. Amen? Di ba napaka substantial proof na yon na siya ay namatay para sa atin. Kaya nga po yung unang bagay na Christ's gracious ministry. Ang ministry ni Kristo, first and foremost, hanapin at iligtas ang nawawala. Amen. Sino po yun? Tayo. Pangalawa, tuloy natin, verse number 6, then verse number 7 and 8. Sabi ho sa chapter 5 of 1 John, for there are 3 that bear records in heaven, verse 7. And there are 3 that bear witness in the earth. So nakita natin yung sa ating pong introduction, yung bear record at saka bear witness, pareho lang ibig sabihin. Kinakailangan ng substantial proof, patunay. Nagpapatotoo, yan ang ibig sabihin. Now, tingnan natin yung una, the heavenly witness. Sa number 2 na tayo, letter A. This testimony is declared of 3 witnesses. Tatlong saksi. Sino po yun? Letter A, the Father. There is no doubt God the Father appearing Jesus as the Christ. He was the only begotten Son. Hindi kinikilala ng iba si Kristo bilang Diyos. Bakit kaya? Pag hindi na kinilala si Kristo bilang Diyos, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Ama sa langit. Amen? Kasi sabi po ng Bible, hindi niya sabi sa John chapter 8. Kapag hindi na kinikilala si Kristo at ang Ama lang kinikilala nila, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa patotoo ng Ama. John chapter 8, tingin niyo po verse number 18. John chapter 8, verse 18, sabi diyan, I am one that bear witness of myself, and the Father hath sent me, bear witness of me. Who sent Jesus Christ? The Father. Sino yung Father? God the Father. So, ibig sabihin, nagpapatotoo ang Ama na ito mismo ang kanyang anak. John 21, verse 28. John 21, verse 28. John chapter 21, verse number 28. Ano sabi ng Bible? Last chapter ng book of John. Tama ba? Wala yata. Meron ba? Walang 28. O, 1 John chapter 1 na ito. Wala naman 21 na. O baka 8. 28. John chapter 8 verse 18, John chapter 2 verse 28. Tingnan natin. Okay? Yung nabautismuhan ni John the Baptist. Okay, nabautismuhan ni John the Baptist, si Jesus Christ. Ano sabi doon? Ito po yung tagpo na nabautismuhan ni John the Baptist, si Jesus Christ. Anong sabi ng Bible? Bumukas ang langit. Doon po yung tagpo na yun. Yun po yung gusto nating tumbukin. Bumukas ang langit, ang sabi po ng Ama sa langit, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. At tapos ang banal na Espiritu na nahal kay Jesus Christ, kagaya po ng isang kalapati, sabi ng Bible. Now, kaya doon po makikita natin yung patotoo ng Ama na si Kristo po ay kanyang anak. Okay? Now, letter B, the Word. Letter B na po tayo. John declared the Word also bear witness of Christ. This comes as no surprise because we know Christ is the embodiment of the Word. He is the incarnate Word. Sabi po ng Bible sa aklat ng 1. Yan yun, John chapter 1, verse 1, 2, and 3, and verse 14. Diba, laging sinasabi po natin ito. Patotoo po ng ating Panginoon. John chapter 1, verse 14. Ano sabi ko yan? Chapter 1, verse 1. In the beginning, nakita niyo ba? Was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O, kung yan natin sa Tagalog, si Joy, meron Tagalog na Bible, no? Si Joyce, meron Tagalog din na Bible. Sabi diyan, sa simula, ang salita ay kasama ng Diyos,
at ang salita ay Diyos. Sabi ng Bible, the same in the beginning with God. At sa umpisa pa lamang, kasama na ng Diyos. All things were made by Him. So nagkaroon po ng pronoun, by Him. Okay? All things were made by Him. Sino yung Him? Naging Him. Yung word, yung salita, naging Him. Okay? All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Look at verse 14. Sabi sa verse 14, and the Word was made flesh. At ang salita ay nagkalaman at nanirahan kasama natin, dwelleth among us. We beheld His glory, nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Di napakalinaw, di ba? Ang salita, si Kristo ho yun. Lahat ng bagay ay nilikha niya, kung wala siya, walang bagay na malilikha. Kasama ka doon. Amen. Okay? At ang sabi ng Bible, ang salita, sabi ng Bible, ay nagkalaman. Okay? So, ibig sabihin, the Old Testament, the prophecy na si Kristo isisilang, nagpatotoo, nagpatunay sa New Testament nung siya po ay sinilang sa mundo po na ito. Amen? Yun ang sinasabi ng Bible. So, the Father, the Word, and the Spirit. The Spirit also bear witness of Christ. Many deny it, but Christ was conceived by the Spirit within a virgin's womb. Ito po yung account. Tingnan natin sa Luke chapter 1, 35. Pareho yan ng Matthew chapter 3, verse 16. Luke chapter 1, verse number 35. Mabasahin lang po natin yung aklat ng Luke. Okay? So yung isa, pwede nyo tingnan sa bahay. Luke chapter 1, verse number 35. Luke 1:35. Meron bang 35? Meron. Salamat sa Panginoon. Sabi ko dyan, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, that whole things which shall be born of thee shall be called, what? The Son of God. So ibig sabihin, kung hindi kinikilala ng marami pong mga reliyon si Kristo bilang Diyos, ibig sabihin, they deny the prophecy, they deny yung pong patotoo ng Espiritong Banal. So, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa testimony, patotoo o witness ng Banal na Espiritu. Amen? Kasi sabi mo dito, di ba? Sa verse 35, sabi dyan, the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, ang Espiritu Banal, mananahan darating sa iyo. Okay? So, patotoo ng Holy Spirit po yun na isang araw isisilang ang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Malapit na Pasko, di ba? May malayo pa. Pero ang bilis din nyo, kalahating taon na agad. Parang kapapasok lang ng 2022. Tapos nasa June na agad tayo. Kamukat-mukat mo, magpapasko na naman yan. Aalalahan na naman ang buong mundo. Yung paborito niya pag-alala kay Kristo na ipinanganak. Pero ayaw nilang alalahanin na si Kristo namatay para sa kanila. Amen. Hindi na tinatanggap si Kristo. Now, nakita natin the heavenly witness or witnesses. The heavenly witnesses. The Father, the Word, and the Spirit. Now, the earthly witnesses, again, John mentioned the witness of the Spirit and the water and the blood. It is important to note that witness stands as an absolute agreement. There is undeniable witness in heaven and evidence on earth. Anong evidence on earth? Tingnan natin doon sa binabasa natin kanina. Verse number 8. 1 John chapter 5, verse 8. There are three that bear record in the earth. The Spirit, the water, the blood, and these three agree in one. Binautismuhan, yung kaninang na-miss natin, na-misprint ko na text. Yun po yung account na binautismuhan ni John the Baptist si Jesus Christ. Nung pagkaahon po ni Jesus Christ sa tubig, bumukas ang langit at nagsalita ang Ama. Sabi niya, itong aking nag-iisang anak. Very beloved Son, whom I am well pleased. Okay? Tapos yung banal na Espiritu na nanahan kay Jesus Christ as in a form of a dove, na pati. Sino binabautismuhan? Si Jesus Christ. Sino nagsalita? Ang Ama sa langit. Sino nanahan sa Kanya? Ang Espiritong Banal. The great three in one. The Father, the Son, and the Holy Spirit of God. So, naniniwala ba tayo sa Trinity? Yes. Sapagkat sa account ng Matthew, pinakita ho doon kung paano binautismuhan
ni John the Baptist, si Jesus Christ, nagsalita ang Ama, ito ang aking anak. Sino yung anak niya? Si Jesus Christ. Sino nanahan sa kanya? Yung banal na Espiritu sa kanyang buhay. Then he began his ministry on earth. So, hindi niya pa ginagampanan yung ministry niya until sa time na siya po ay nabautismohan ni Juan. So, that's the witness na sinasabi ko dito. Na the earthly witness. Nakita ko ni John, nakita ng kanyang mga disciple, tunay na si Kristo po ay anak ng Diyos. Matthew 17:5. Okay, so, tingnan nga natin doon para makita po natin. So, nagkaroon tayo ng pagkakamali ng print. Matthew 17, verse number 5. Tama ba? Tingnan nga po natin doon. 17 verse 5. Yo. Ayan, sabi ko ng Bible na lahat. Ito naman yung account sa tabernacle na, account ko ng transfiguration. Pero ito po yung pangalawang pagkakataon na sinabi ng Panginoon na verse number 5, Matthew 17 verse 5, sabi niya, while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear ye him. Kasi nung nagpakita po doon si Moses at saka si Elijah, ang sabi po ni Peter, ni James at ni John, magtayo tayo ng tatlong dito, altar para sa bawat sa kanila. Pero ang minamagnify ng Ama, si Jesus Christ. Sabi niya, pakinggan niyo pakinggan niyo siya. Okay? Matthew 4:16, 17. Matthew chapter 4, 16 and 17. Isa pa, ito naman yung account naman ng baptism. Matthew chapter 4 verse 17. 16 16 and and 17. 17? Matthew 4, 16 and 17. Parang iba. Matthew chapter 3. Matthew 3. Matthew 3. Okay, so 16 and 17. Nakita niyo po ba yan? Okay, Matthew chapter 3, verse 16 and 17. Check niyo po, check niyo. Natingnan niyo. Nakita niyo po ba? Say amen? Okay, sabi mo dito, Jesus when he was baptized went up straight out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove. There's the Holy Spirit, the Spirit of God, the Holy Spirit, descending like a dove, and lighting upon him, nanahan kay Kristo. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Okay, so, baguhin niyo lang yung inyong pagkakaprint yan po sa ating lesson. Number 3 na po tayo. Number 3. Panghuli, Christ's genuine clarity. Verse 9 to 12. Let's go back doon po sa ating pong lesson. 9 to 12. Yan po sa sinasabi niyan, witness of men. In our remaining verses, John discusses about the absolute clarity of Christ's witness. It is undeniable for those who look by faith. Now, the declaration, John challenged the reader concerning Christ. He suggested that he should not simply take the word, but believe his witness. Alam nyo, do not take my word on it. Look at the word of God. Amen po ba? Kaya po pinahalap ko kay Ma'am Alice kanina. So na-misplace natin yung verses na hinahanap ni Ma'am Alice. Tinignan natin ulit sa salita ng Diyos. Amen? Kanina, di ba, kinote ko lang po. Sabihin, pag sinabing kinote, binigkas ko lang po without the proper verses. Tama? Yung pong bautismo ng Panginoon. Now, tinignan natin ngayon mismo sa salita ng Diyos. Yung tunay na patotoo. Now, ganun po yung challenge ni John mo dito. No? When God declared the Word of God, or declares the words of God, or the Word of God, nandito mismo sa Bible yun, titingnan mo. Hindi ho kagaya ng ibang sekta ng reliyon na doon lang sa leader sila nakikinig. Without looking upon the Word of God. Amen po ba? Tayo, gusto natin, lahat ang umatin po sa atin. Nakikita nila mismo ang salita ng Diyos, nababasa nila mismo ang salita ng Diyos, at meron talaga sila mismong
bahagi ng salita ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Amen po ba? Kaya nga yung deserve natin eh. Lahat ng atin po sa atin, mabigyan natin ng salita ng Diyos, ng Biblia. Pag-pray po natin, sana mas mabilis dumating. Yung aking tiyahin, 2 weeks ago, nagpadala na po ng panibagong set, isang box ng Bible. So pag-pray natin na magagandang kopya, tapos i-upgrade natin uli yung mga Bible nyo. Yung mga wala pong Bible, especially mga bago nating dinidisciplean, na sila po ay maka-secure ng panibagong set ng mga Bible. Hindi ko alam kung gaano kaayos uli. Nung araw nung pinakahuli, si Sister Joy, di ba, ang lilit ng letra eh. Para sa mga nagwiwig lang eh. Lilit ang letra, maliliit. Ang laki-laki ng Bible, lilit ang letra eh. Hopefully, yung mga Bible na ipapadala ngayon ay maganda ang quality. Sabihin, malalaki yung letra. Para sa mga nagkakaedad na. Kagaya ni Aldrin. Kagaya ko pala. Now, letter B, discernment. Pag sinabing discernment, again, ito po mga kapatid, napakahalaga. Para ma-discern mo kung anong tama at mali, kinakailangan lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Totoo ho yan. Pag hindi ka nakapakinig ng salita ng Diyos, parang malalaman ng mali at saka tama, mali sa tama. May discernment. Look at verse 10. Sabi dyan, He that believed the Son, God hath witnessed in Him. Ang nananampalataya sa anak ay may patotoo mula sa Diyos. Malinaw, di ba? Those who are born again in Christ, reconciled to God through Him, have the witness we have spoken of within. Tayo naligtas dahil sa kanyang masaganang biyaya, Ephesians chapter 2 verse 89, for by grace are you saved. Romans 8:16, Galatians 4 verse 6. Ito po mga talata nito, kung babasahin nyo, titingnan mo, it is only by the grace of God na ang tao po ay naligtas. Amen. Hindi ho sa kanyang paggawa ng mabuti, hindi ho yun sa kanyang pagpipilitensya, pagsali sa reliyon, pabautismo, wala po sa ganung bagay. Sabi ng Bible, ito ay biyaya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon. So pag biyaya, meron kang ginawa? Wala. Di ba? Nung ikaw yung nakakatanggap ng ayuda, di ba? Nung araw, di ba yung kasagsagan ng COVID? Di ba? May mga ayuda mula sa government, barangay, kung nakakatanggap ka ba nun, ibig sabihin, dapat talaga bigyan niyo ako dahil karapatan ko yan. Hindi, biyaya yun eh. Biyaya yun, Ibang bansa nga, talagang hirap na hirap sila eh. Alam niyo ba na mayroon pang mas mahirap na bansa na talagang panahon ng pandemic, halos sinusunod na lang yung mga tao, kabi-kabila. At wala po silang maiayuda, wala talaga silang maibigay. Salamat sa Panginoon kahit pa paano tayo ngayon. Amen? Pero yung pa-discern tayo, masasabi na natin bilang citizen. Pero biyaya po yun, wala ka nang gagawin nun, tatanggap ka lang eh. Di ba ganun ang biyaya ng kaligtasan? Amen? Wala kang gagawin, tinanggap ko lamang si Kristo at nakamtan mo yung biyaya. That's the discernment na sinasabi dito. Then let us sit pang uli sa ating pagtatapos doon, verse 11 and 12. Anong sabi dyan? Ito po yung napakagandang assurance of salvation. Natatandaan natin. This is the best assurance of salvation. These are the verses, the best verses with regards to the assurance of salvation. Pinaka magandang mga talata patungkol sa kasiguruhan ng kaligtasan. Kung ikay nagwi-witness, ito yung pinakamaganda, pinaka-the best na ito, na patotoo, patungkol sa kaligtasan. Ano sabi ho dito? Tingnan nyo, sabi ng Bible, this is the record, that God had given to us eternal life, and this life is in His Son. He that had the Son had life, and he that had not the Son of God had not life. So, in Tagalog, sa Tagalog, sabi ko dito, ito ang patotoo. Ito yung basihan, ito yung record, na ang Diyos binigyan ka na ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na yan ay mula sa kanyang anak. Siya na tumanggap, o kinaroroonan ng anak sa Tagalog ng Bible ay may buhay. Datapot siya na hindi kinaroroonan ng anak o hindi tumanggap sa anak, walang buhay. So, tinanggap mo na ba si Kristo? Amen. Mimi, tinanggap mo na si Kristo? Kung tinanggap mo na si Kristo sa iyong buhay, sabi ng Bible, siya na tumanggap sa anak, may buhay na walang hanggan, pangako ng Diyos. Pag namatay, saan pupunta? Sa langit.
Yung buhay na walang hanggan. Eternal life yun sa langit yun Okay? So ito yung the best na patotoo. This is the destiny and the distinction, pagkakaiba. This reveals the great significance and benefits of receiving the witness of Christ and believing in Him by faith. We are cleansed by our sin, reconciled to God, and promised of eternal life. The enmity with God is replaced with forgiveness and acceptance. Ano ba yung enmity? Kasi sabi ng Bible, nung wala ka pa kay Kristo, ikaw at ako ay kaaway ng Diyos. So kung kaaway ng Diyos, anong gagawin ng Diyos sa kaaway ng Diyos? May pastor, di ba love your enemy? Ang ibig sabihin lang ng Panginoon, yung galit ng Diyos sa kasalanan. Okay? Dahil mahal niya tayo, binigay niya ang kanyang anak. Kaya nga yun yung istorya po ng parable yung istorya ng parable na yung may-ari ng ubasan, pagkatapos nagpadala siya ng kanyang mga katiwala, binugbog yung mga katiwala. Kasi siyempre, meron siyang i-harvest time, gusto niya makakuha doon sa harvest. Pero binugbog ng mga katiwala yung kanyang pinadala. Yung po yung totoo yung mga propeta, hindi naniniwala sa Panginoon. May mga propeta na nagpahayag patungkol sa karya ng Diyos pero hindi sila naniniwala. So, ang ginawa ng may-ari ng basan, pinadala po niya yung kanyang nag-iisang anak. Si Jesus Christ yun Anong ginawa ng mga katiwala niya doon? Pinatay yung kanyang anak Anong gagawin ng ama? Nung sa pumatay? Siyempre, di ba, yung vengeance nandun. Yung galit ng Diyos sa mga taong makasalanan na hindi tumatanggap kay Kristo ay naroon. Kaya, sabi ng Bible, the enmity with God is replaced with forgiveness and acceptance. Forgiveness, kapatawaran. Acceptance, tinanggap ka. Dalawang talata, tayo po'y tapos na. Look at John 3:36. John chapter 3, verse 36. Tapos na po tayo. John chapter 3, verse 36. Ano sabi ng Bible sa verse 36? He that believeth on the Son had everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God. Galit ng Diyos, kapuutan ng Diyos, abideth on him. So, malinaw, na siya na nanampalataya sa anak ay mayroong buhay na walang hanggan. Datapwat na siya na hindi nanampalataya sa anak ay hindi makakasumpo ng buhay at ang kapuutan ng Diyos ang mananatili sa kanya. So ibig sabihin, anong kapuutan ng Diyos? Punishment yun Saan punta doon? Eternal damnation sa impyerno. Hindi nakakatakot po yun. Nakakatakot po yun. John chapter 5, verse 24. Huling talata na lang. Sabi diyan, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believe on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Ano sabi ko ng Panginoon? Ang dumidinig ng kanyang salita at nananampalataya sa kanya na nagpadala kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Hindi na darating sa kahatulan. Hindi na darating sa kahatulan, sabi ng Bible. At sabi, hindi pa sa buhay na ito sa kamatayan hanggang sa kabilang buhay. Now, balikan po natin sa ating pagtatapos. Ano po yung ating natutunan sa ating pong lesson, sa lesson number 17 po natin. Okay, review po natin. Una, nakita po natin yung pong biyaya na Christ Gracious Ministry. Anong ministry ng Panginoon? Magligtas ng kaluluwa. Pangalawa, Christ Glorious Deity. Ano nagpapatotoo sa atin? Witness sa langit, witness ng tao. Si John, the beloved, si Apostle John, si Matthew, si Mark, si Peter, sila po ay witness ng tao na nagpapatotoo patungkol kay Kristo. Ano ang witness sa langit? Ang Ama, si Jesus Christ mismo, at ang Espiritong Banal. There are three that bear witness in heaven, and there are three that bear witness on earth. Now, number 3, Christ's genuine clarity. Malinaw ang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa po ng Panginoon, pinakita ko sa atin yung declaration po niya na meron patotoo na siya tumanggap sa anak, siya na tumanggap sa anak may buhay.
Kung tumanggap ka sa anak, kay Kristo, may buhay na wala hanggan ka. Kung hindi ka pa tumatanggap, the good news is, habang buhay ka, pwede ka tumanggap. Amen? Ganun din po sa mga kasama po natin sa ating live streaming. Kung ikaw ay umatin, o nakinig ka ng salita ng Diyos ngayong gabi, pero hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, the good news is, ang mabuting balita ay si Kristo namatay para sa iyo. Tanggapin mo siya bago mahuli ang lahat. Bago mahuli ang lahat. Sabi nga ng isang matandang pastor na natinig ko, marami nais tumanggap kay Kristo ng 10 o'clock in the evening. Pero namatay po siya 9:59. Isang minuto na lang, namatay siya. Sabihin, hindi mo pwede ipagpabukas ang kaligtasan eh. Sabi ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ang panahon. No? Huwag mo sabihin, sa isang taon na lang, pastor. Sa isang taon na lang ako kaatin. Sa isang taon na lang, o pagka may time, pasyal-pasyal, pag may time, ganun na maraming tao, pag inibitahan mo, sabi sa'yo, saka na lang, marami pa namang linggo eh. Paano kung hindi ka naabutin ng linggo? Di ba? Meron mga tao, sabi, saka na lang, sa isang taon na lang natin ituloy yan, sa isang taon na lang ganyan. Paano kung hindi ka umabot ng isang taon? Nakita niyo po ba ngayon, ano? I mean, wala akong nakakaalam kung hanggang kailan ang time frame na binigay ng Diyos sa iyo. Amen. Ha? Kaya sabihin mo, may plano ka sa future, hindi po masama yan. Ha? Kung gusto mong ganito, gusto mong ganyan, hindi po masama yan. Gusto mong mag-impok, hindi po masama yan. Ha? Gusto nga ng Panginoon, maging masipag ka eh. Hanggang sa pagdating niya. Pero yung pag pinag-usapan po yung kamatayan, wala akong nakakaalam yan. Isang iglap lang po yan eh. Sabi ng Bible. Pagkatapos ng buhay ito, tapos na kung hindi mo tinanggap si Kristo. Okay? Sabi ng Bible, this is the record na ang Diyos na binigyan ka ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na yan ay sa pamamagitan ng kanyang anak. Siya na tumanggap kay Kristo, may buhay. Siya na hindi tumanggap, datapwat. Sabi ng Bible, walang buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa amin po natutunan ngayong gabi. Salamat po sa inyong salita. Salamat po sa presensya ng Espiritu Banal. Siya nagtuturo, nagbibigay sa amin ng kaunawaan ng inyong salita. Ingatan niyo po bawat isa po sa amin. Patuloy na kami po lumago sa pananampalataya. Salamat po sa mga bago po namin, Panginoon, na nakaka-attend, sa mga bago po namin na tunay po na nakakilala sa inyo. Dalangin ko po na sila po lumago sa pananampalataya. At paunahan niyo po bawat isa sa aming pangangailangan. Handaan niyo kami sa aming po mga gawain bukas. At ganoon din naman sa aming po mga activities ng aming church. Nawa, tulungan niyo kami maging involved sa gawain po na ito. Pangunahan niyo rin po mga kapatid namin may karamdaman. Nawa, maging sa oras po nito, maramdaman po nila na marami pong nananalangin para sa kanilang kagalingan, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. Ganun din po sa ating pong mga nakikinig at nakinig sa ating pong live streaming ngayon pong gabi. So pagpalain tayo ng ating Panginoon. May the Lord bless us all always. Salamat po sa ating pong nakikinig at pag-aaral ngayong gabi.